So, nung 1988 din, Holy Week yun, na I was invited, ang pangalan ng church, Jesus is Moving. Ang lupit. Jesus is moving talaga. Wow. So, nung panahon na yon, meron lang young people na nakikinggan ko siya, yung buhay niya, parehong-pareho ko. Siyempre, bilang isang kabataan, ang uso nun, damo. Ang tawag namin pagkain ng kabayo. Diba? Ang tawag doon, chonky-chonky. Pero yun kasi, ngayon bato. Nakakabato. Ngayon dati, tamang lang. Tawag nila doon, tamang trip lang. Pero siya, tumili din ka ng Corex Day. Syrup. Pag sinabing Corex Day, titira ka ng syrup. Ba't kaya siya nagsasabi nito? Yung pala, nagpipipiti na siya. Sinirang siya ng kanyang tita, kaya nakakilala na siya sa Lord. Habang nakikinig ako, kakaiba na pala yung naramdaman ko kasi ako yung party grower. Yung mga saya ni Michael Jackson. Kaya pala gano'n sumasayaw ka. Kaya, nung moment na yon, doon ko nakilala, yung first time kong narinig yung kanta ng I surrender, doon ko na sinurrender yung buhay ko. At the same time, nabautismo na ako, doon araw din yun. Kaagad, opo. Instant siya. Yun yung talagang nasasabi ko na malinon lahat sa akin kung ba't ako tinawag ng Diyos. Wow, simula pa lang po, no? Hindi ka na nagkaroon ng doubts. Pero may struggle pa rin noong una. Nung nakilala ko talaga ang Lord, kasi yung ate ng Bible study, maalab ka na agad Parang maghapon gusto mo nakakarinig ka ng word. Totoo. At the same time, yun nga, na talagang tinanggal ng Panginoon. Pwede pala. Kasi nagsasabong ako dati. Sa bungero ka po pala dati. Ayun. Susugal. Kanan siya. Ngayon, buhay mo na yung sinusugal mo, no? Para sa Panginoon, ano? Buhay-buhay to Pero ano yung meron ka bang sugat na dala-dala na naramdaman mo nung mahabang panahon ng paglilingkod? Naka-experience ka ba na parang, uy, sakit nun yung experience mo na yun sa ministry? Oo naman. Pwede ka bang magkwento ng kahit isa lang po sa amin? Siguro, ang isang, yung gano'n, yun bang, iwanan ka ng mag-resign yung mga leader mo. I-resign nila ngayon, tinanong ko ano ang dahilan. Kasi may mga may mga iba-ibang sitwasyon na hindi naman naiintindihan pala. Ayun. So, hindi lang talaga nagkaintindihan? Ganun siya. Kasi, siyempre, sa isang local church, doon sila ang isang pastor, dalawa kayo, doon na nakita na, paano kayo tumagal? Kasi meron kaming magkakaibang gifts. Ganun siya. Totoo. Siyempre, yun yung mga sitwasyon din na, for the ministry, may masisilip na hindi mo nagawa. Totoo. Kasama yun. Yeah. Pero, in the end naman, naayos naman siya. Yung mga tinatawag nating unity and diversity, ano? Yes, exactly. Na sa pagkakaiba-iba ng bawat mga magkakasama sa local church, minsan nagkakaroon ng friction or conflict. Na pag binusisi mo, hindi naman talaga malalim yung pinagmulan. Kaya lang hindi nakapag-usap ng maayos. Kaya minsan nagkakaroon resulta ng nagdi-division, ganyan siya. Ano ba kayong burden ngayon sa puso na hindi napapansin ng iba pero gusto nyo i-share ngayon yung burden na yun para tulungan din sa pananalangin o baka may hipuin si Lord na sumuporta doon sa ganong klase ng gawain yung mga makapanood ng video po natin? Siguro, unang-una, kasi meron tayong different gifts. Hindi ibig sabihin na mas magaling siya sa'yo na insecure ka. Dapat, kakausapin mo lang siya. Gagayad mo, parang ganun. So ngayon, nandito to sa puntos na may ganun na. May tinatawag kasi hindi ka naman forever Totoo. Ngayon, siyempre, pag tutungtong ka na ng 60, dapat alam mo na rin yung may transition yan. Ilang taon na po ba kayo, Pastor? 557 na ako ngayon. Malapit na pala, hindi halata, Pastor. Sa personal, mukha lang siyang 56 and a half. Ganun. At least may and a half. Mukha lang siya mga 52, 52, 53.
So, yung pagdating kasi sa church, ano yan? Hindi sa iyo yan. Totoo. Huwag mong ikaw lang ang magaling, delikado yun. Kasi pag ikaw lang ang magaling, pag namatay ka na, mag-iwa-iwala yan. Totoo. Kasi laglag na yung leader eh. Kaya nga ang purpose nun, kaya nga tumawag siya ng 12 alagad para sa magpapatuloy. Amen. Ganon din sa church. Ganon lang. So, hindi nyo po, in short, wala kayong ownership sa ministry, ano? Alam mo na si Lord yung may-ari ng gawain na yan. Sa pagkakataon na to, ikaw lang yung kasangkapan niya. Kung darating po yung time na may ibang gagamitin si Lord dyan, maluwag sa puso niyo yun. Kasi tayo kasi mga pastors, limit din tayo, limited. Kaya nga bakit nagkaroon ng word na training? Hindi ko may insecure ka kapag pumunta siya doon, nag-training siya, nakakala mo didebatehin ka muli. Doon pa lang, ayusin mo na, sabihin mo siya. Kasi yung nagiging parang, yung mga na-train na, kaya lang, instead na nagpatuloy, dahil nag-gain lang ng knowledge, hindi na sila. Oo nga. Dapat ang makita nila yung serving God. Totoo po. Diba? Maraming ganun ang problema. Bawa ngayon, siyempre, alam natin na ang church, maintain, iba yung word na maintaining. Totoo. Kaysa doon sa growing. Totoo yan. Marami, nasa maintenance na lang, ano? Nag-plateau na sila. Ayaw na madagdagan yung member. Nababawasan pa nga. Or kung nadadagdagan man, biological na lang yung addition. Pag may nanganak, pag may nag-asawa, nadadagdagan. Pero hindi na yun talagang progressive na gumagawa ng paraan para magkaroon ng iba pang kasama sa paglilingkod sa Diyos. Tayo doon natin may stagnant kasi ando na siya ilang yung tinatakbuhan yung ministry. Hindi. Yeah. Ministry, given lang yan. Totoo po. Sana nakita ko rin dyan, Pastor, yung importance ng evangelism, ano? Yes. Napakahalaga talaga ng evangelism sa ministry. Saka sana ma-realize din ng mga members na, na hindi lang obligasyon ng pastor o ng deacon or ng elders, kung may elders sa church, yung pag-share ng gospel, pero obligasyon yun ng lahat. Na as a body of Christ, dapat lahat may effort na makapagyaya ng iba pa na makakakilala sa Panginoon at makakasama sa paglilingkod. Nakaranas ka ho ba ng panahon na parang gusto mo na rin huminto, tumigil sa pag-serve? Ano naman? Ang isang makapag-stop sa iyo doon sa ministry kasi may tinatawag tayong mga failure ng buhay. Iba-ibang sitwasyon ng failure ng buhay. Yeah. 'Di ba? So yung pagiging failure ng buhay kasi parang lagi na lang ang failure kasi nakatingin tayo sa kasalanan lang. Hindi doon. May mga pagkakataon na failure ka dahil hindi nga ito yung katotohanan na hindi yan ang gifts mo. Yeah. Huwag mo ipilit. Yeah. May mga tao talaga na magagaling eh. At yung kagalingan na yun, i-guide mo lang sila. Kasi pag naging circuit, yun na. So, sa loob ka, yun ang mga nagiging problema ng hindi pagpapatuloy sa loob ng church. Totoo yun, Aspeto yung sinabi mo eh. Minsan, halong insecurity ng leader, ay ayaw niya mag-rise up yung isa. Hindi niya naintindihan na yun ang trabaho mo bilang lingkod ng Diyos, i-empower sila. Bigyan sila ng avenue para makapaglingkod. Yun ang mga, lalong-lalo for decades. Oo. Dapat enhance mo sila. Yes. Lalo na ngayon, ng mga may word na Gen Z. Iba-iba ngayon na ang henerasyon.